Grabe naman 'to, ha. Naku, ang tindi ng mga Duterte. Aba, talaga pong, nilimas ang pondo ng confidential funds diyan po sa Davao City. Alam niyo, nagalit, nag-umpisang magalit si Sara Duterte dito kay Martin Romualdez at eventually kay PBBM noon pong hindi nabigyan ng confidential at intelligence funds etong si Sara Duterte. Yan po yung katotohanan dyan, ha. Yan yung talagang nangyayari dyan. Yan po yung nangyari nitong mga nakaraang panahon, mga nakaraang taon. Nagalit si Sara Duterte dahil hindi po siya napagbigyan sa kanyang request na confidential at intelligence funds. Tapos nasilip din yun pong issue naman diyan nga sa DepEd na yung mga kaperahan ng mga estudyante, para sa mga estudyante, nilustay din ni Sara Duterte sa walang kapararakang mga katarantaduhan. At ayon nga kay Caramil Madriaga, katulad nung 125 million pesos, pinamigay. May mga tao na binigyan ng pera, pambayad, utang na loob. Intindi, no? Kasi ito, matagal na po itong issue na ito. Actually, sa Davao pa ito. Nai-issue na po ang mga Duterte diyan. Kaya lang, alam nyo, wala pong makapaglakas ng loob na magsalita mula po sa Davao. Sino ba naman na taga Davao ang ko-question diyan? Sinong taga Davao ang ko-question sa ganito kalaking issue? Katulad nito, ang confidential funds po ng Davao from 2016 to 2022. Napakalaki po ng perang inuubos nila sa confidential funds. As in talagang napakalaki. Noon pong 2016, nung naging mayor si Sara at si Digong ay naging presidente ng ating bansa, 144 million lang. Noong 2017, lumaki, na doble, 293 million. At palaki po ng palaki hanggang noong 2018, naging 420 million. Noong 2019, ikatlong taon ni Digong sa Malacanang, naging 460 million na hanggang 2022. Imagine niyo po, ang laki-laki, ang dami nilang confidential funds at intelligence funds na pinagkakagastusan diyan. Saan napupunta yan? Parang parang hindi kaya ito yung mga pinagkunan nila ng pambayad ngayon kay Attorney Kaufman? Hindi kaya ito yung kanilang mga pinambabayad sa mga abogado ng kanilang ama doon sa ICC? Kasi kita nyo, billion to. 3 billion, nasa mga 3 billion itong confidential funds sa loob lamang ng ilang taon. Ngayon, 2023, 2024, 2025, 2026 na. Mas marami pa silang maging confidential funds. At base nga po sa mga opisyal na annual audit reports ng COA, sa loob po ng 2 termino ni Sara Duterte bilang alkalde ng Davao City, gumastos po ang lokal na pamahalaan ng kabuuang 2.6 billion sa ilalim ng confidential expenses. Yung pong 460 million
na taunang pondo ng Davao ay mas malaki pa kaysa sa mga confidential funds ng mas mayayamang lungsod tulad ng Quezon City at Makati. Sa katunayan po, mas mataas pa ito kaysa sa confidential funds ng mismong Armed Forces of the Philippines na nasa 446 million lang. Nagpapatunay po ito na bago pa man siya pumasok sa pambansang politika, bago siya maging vice-presidente, mayroon na siyang hawak na dambuhalang makinarya ng lihim at untraceable na pondo. Ngayon, bakit kailangan mas malaki po ang secret funds ng isang o confidential funds ng isang syudad kaysa sa budget ng buong militar ng bansa para sa intelligence? Dahil ang bilyon-bilyong piso pong ito ay nagsisilbing untraceable cold cash. Sa ganitong uri po ng pondo na walang mahigpit na liquidation, mayroon po siyang walang limitasyong kakayahan na magbayad ng mga professional at top-tier assassins. Hindi na niya kailangan dumaan sa mga bangko, mayroon siyang sariling bolts para tustusan ang mga maruruming black operations. Yan po ang kakayahan ni Sara. Dahil nga po dito sa kilalaki ng mga pera na ito, abay kayang-kaya ni Sara na magbayad po ng mga mga assassin. Tapos kung kung i-deny po nila ang pagnanakaw, i-deny po nila ang sinasabing wala silang ninanakaw o walang ninakaw si Sara Duterte. Ano tawag dito? Kasi katulad po nito, si Sara Duterte po, meron siyang 500 million na confidential funds. Samantalang, yun pong mga dating presidente, katulad ni Leni Robredo, wala siyang confidential funds. Si Jejo Marbinay, 6 million lang. Mababa lang. Si Noli De Castro, 6,590,000. Si Chopisto Gingona, 5.10 million lang. Si Gloria Macapagal Arroyo, 3 million lang. Ang bababa lang ng mga confidential funds nitong mga dating presidente. Pero bakit kay Sara Duterte biglang lumakas, biglang lumaki? Diba mapapaisip kayo, no? Bakit niya kailangan ng 500 million? 2022 to 2023. Hindi naman siya presidente. Ang presidente meron po talaga yan. Kita niyo 500 million. Mas mataas pa din sa confidential at intelligence funds ng militar, ng Armed Forces of the Philippines. Bakit niya kailangan ng ganyang kalaki? Dito na nga papasok etong sistema nila sa Davao. Nasanay sila sa Davao walang kumukwestiyon, walang kahit sino mga pumapansin, walang kahit sino mang nagrereklamo. Kaya po, nung naupo si Sara, nung 2022, ito kagad ang target. Confidential funds. 500 million para sa OBP. At eto pa, alam nyo ba, noong pong kampanyahan, ang nirequest ni Sara Duterte na mahawakan niya na ahensya ng gobyerno o departamento ng gobyerno ng Pilipinas. Alam niyo po ba kung ano? Department of National Defense. Yan ang gustong-gusto ni Sara. Pero hindi ibinigay ni PBBM. Bukod sa siya'y babae, siguro nakita ni PBBM parang wala siyang kakayahan para hawakan ang Department of National Defense. Kaya po, ang ginawa nitong si PBBM, sa DepEd inilagay
si Sara Duterte. Pagdating pa din ng DepEd, gusto din niya ng intelligence at confidential funds. Kasi kung dun sa Department of National Defense siya nalagay, hindi niya na kailangan humingi pa ng confidential at intelligence funds. Bakit? Meron na kagad automatic ang DND na mga confidential at intelligence funds para sa kanilang operasyon. Kontra terorismo, kontra mga masasamang loob, kontra destabilisasyon, meron na kagad budget. Parang nahirate, parang nasanay si Sara Duterte na, kami sa Davao, meron naman kami na ito, hindi naman kami nahuhuli. Dito din, rin tayo, kuha din tayo confidential funds kasi hindi naman tayo nahuhuli sa Davao. Wala naman nagre-reklamo sa atin. Hindi rin tayo mahalata niyan sa buong bansa. Yun ang pagkakamali ni Sara Duterte. Kala niya yung kanyang confidential at intelligence funds ay makakalusot, hindi mapapansin. Pero sa sobrang laki, buti sana kung confidential funds niya, katulad niyan kay Jejo Marbinay, 6 million. Kunwari lang, 6 million. Confidential funds niya, baka talaga hindi mapansin kasi 6 million lang eh. Pero yan kalahating bilyon para kay Sara Duterte, para sa kanyang pagiging vice-presidente. Hindi po yan. Hindi po pangkaraniwan yan. Lalo pa po yung mga dati namang vice-presidente ay ang liliit lang ng kanilang mga confidential funds. Actually, si Leni Robredo nga, sinabi niya yan na hindi naman niya kailangan yan. Ito rin ang katakataka. Sabi ni Sara Duterte, kailangan daw ng confidential funds sa DepEd. Bakit nung naupo na si Sani Angara as DepEd Secretary, hindi naman humingi ng confidential funds? Walang confidential funds na po ang DepEd. Pero sabi ni Sara, kailangan daw. Nakakapagtrabaho naman ng maayos si Sani Angara. Na kahit na po walang confidential funds. So yan ba? Walang pagnanakaw? Kahit saan magpunta si Sara, gusto niya may confidential funds. Tapos sasabihin pa, walang ninakaw. Sasabihin, pinupolitika. Sasabihin, sinisiraan lamang. Kaya nga, di ba, sabi nga ni Baste, Oplan Romanov, ang sagot, ang solusyon sa kanyang sa kanilang mga problema. Diba? Sabi nga ni Baste kay PBBM, pag-isipan mo ang nangyari sa Romanov family, sa Mussolini. Pag-isipan mo. Kasi nga, yun na yun. Yun na yung Oplan Romanov ni Digong para tanggalin sa pwesto si PBBM pagdating ng 2025. Naunahan lang ng ICC ang paghuli kay Digong. Diba? So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo po dito sa aking live na ito. Ingat po kayong lahat. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.